Kung saan man kayo naroroon, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Marahil ang ilan sa inyo ay nag-aabang kung ano ang masasabi ko sa issue na nangyayari sa ilang defenders ng Tekram community. Ang masasabi ko sa nangyayari ngayon ay base sa Ecclesiastes 3:15, lahat ng nangyari ngayon ay nangyari na noong una. Gayon din ang magaganap pa. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Kung mag-o-observe kayo sa paligid o sa bawat community na alam nyo, makikita nyo same issue. Iba-iba lang ang mga characters dahil paulit-ulit lang ang mga pangyayari. Kapag may sumabog na issue, may kanya-kanyang reaction ng bawat isa. Like itong issue ngayon sa Tekram community, may mga panig kay MJ, may mga panig kay Mamshi, may mga naninimbang, may mga nasa gitna, walang gustong panigan, at may mga walang pakialam. Kayo, saan kayo dyan? 1, 2, 3, 4, or 5? Comment nyo dyan sa comment section below. Ang gusto ko lang linawin, ako at ang iba sa mga kasama kong defender ay may nakikitang mali sa both parties. Ako base sa nakikita at naobserbahan ko, parehong side ang nagpaparinigan noon pa man. Kung may alam o mapag-observe kayo, both sides nagagamit ang kanilang platform sa pagpaparinigan. Kaya hindi nyo pwede isisi sa isang grupo lamang, whether host o commenter, same lang ang weight noon, same ang damage na nagagawa noon sa tao. Depende na lang sa tao kung paano niya ito ite-take. I-ignore mo ba ito o sasaluhin mo ito at dedepensahan ng sarili mo? Sa loob ng isang buwan o higit pa, ang parinigan na ito ay nangyayari na. Pero hindi yan napansin ng marami or maybe they just ignore it. Until may nag-react at hindi na nakatiis, kaya ngayon lumabas na yung mga dapat hindi lumabas. Dahil kalimitan sa mga parinigan na ganyan, ang mga nakikinig o ang mga nanunood ay wala namang alam. Pero kapag ang isa ay pumiyok o napikon at bumanggit na ng pangalan, then dyan nalalabas lahat ng mga hindi dapat lumabas. At yan ang inaabangan ni BJ at ng mga tunay na kaaway natin. Kaya ang opinion ko dyan, kapag kayo nagpaparinigan, huwag mong aakuin yung parinig ng kabila. Dahil kapag inako mo yan, ang lalabas na weak ay yung nagpakita ng galit at uncontrolled emotion. Dahil kung hindi ka naman pinangalanan, bakit mo kailangan mag-react? Abay hayaan mong mag-isip yung mga taong walang alam. Pero pag pinangalanan ka na, dyan may rason ka ng mag-react. Dahil kapag hindi ka naman pinangalanan, tapos nag-react ka, ang confirmation ay magmumula sa iyo at hindi doon sa nagparinig. Nagigets nyo ba yung ibig kong sabihin? I'll give you an example. But this is an awkward example, pero ito lang yung naisip kong medyo malapit. Di ba pag may umutot sa loob ng klase, tapos mayroong nagsalita, ang baho! At tapos mayroong nagsalita, sino umutot? Usually yung nag-react, siya yung napapagbintangan kahit hindi naman yun ang umutot. Dahil kung sino yung nag-react, siya yung nagiging sentro ng usapan at tawanan hanggang sa minsan nagkakapikunan na. Kaya parang ganun din yung gusto kong ipunto, yung kapag nagpaparinigan, huwag magre-react kung sa tingin nyo naman ay hindi kayo yun. Kasi kapag ka nag-react kayo, doon na nagsisimula yung galit, tapos hanggang sa hindi nyo na makontrol yung sarili ninyo, hanggang sa masabi nyo na yung mga bagay na hindi naman dapat masabi. Dahil kalimitan kapag kagalit na kayo or masyado nang mataas yung emotion ninyo, dyan na yung hindi na kayo makapag-isip ng tama kung dapat pa bang sabihin yung isang bagay o hindi na. Sabi nga sa phrase na, when emotion is high, intelligence is low. Dahil may mga bagay na nasasabi tayo na hindi naman dapat nang ilabas sa public. Pero dahil sa ang emotion natin ay masyadong mataas, hindi na napag-iisipan at natitimbang ang mga bagay kung ano ang mga magiging consequences nito kapag ang nauna sa atin ay ang emotion. Ang conflict ay madalas nangyayari kapag lumalaki na ang isang community. Dito na nagkakaroon kasi ng mga grupo-grupo. Kapag lumalaki na talaga ang isang community, mas maganda talaga na magkaroon ng rules and guidelines na susundan lalo na ng mga leaders ng grupo. Dahil kapag may rules and guidelines, mas nagiging organized at mas naiiwasan ang mga conflicts. Kasi
pag nagkaroon ng problema, mas madali siyang maayos nang hindi nalalabas in public. Mare-resolve siya inside the community. Pero dahil nga lumabas na in public, yung kanilang mga saloobin, i-discuss natin ito para may matutunan tayo doon sa conflict na nangyari sa dalawang panig. Hopefully, may matutunan tayo at maiwasan o malesen ng mga conflict na pwedeng mangyari in the future. But hopefully, hindi na natin siya maranasan dahil matututo na tayo dito sa topic na i-discuss natin. Sabi nga, smart people learn from their mistakes, but wise people learn from other people's mistakes. Pero si Jose, napakarami na niyang mali. Nasuspinde, pero hindi pa rin natuto. Tapos pumanig pa sa mali. Ang tawag doon, a fool never learns. Ang mga nakakalungkot at nakaka-disappoint na issue ay nangyari na, pero pwede pa namang itama at ayusin ng mga involved na parties. Pero tayong mga nanunood at nakikinig lamang, pwede nating i-discuss ito, tingnan ang mga mali nila, hindi para husgahan sila, kundi matuto tayo sa mga mali nilang nagawa o kung may mga dapat i-improve to avoid conflicts in the future. At ito ang i-discuss natin. Conflict arises from money, fame, and gossip. Dahil sa opinion ko, dito madalas o masasabi kong pinagmumulan ng mga conflict, money, fame, and gossip. Hindi na tayo lalayo at gagamitin natin ang mga naging conflict dito sa Techram community. Hindi para husgahan sila, kundi matuto tayo doon sa mga mali at maiwasan ang same problem. Since narinig na natin ang dalawang panig, this time i-analyze natin at tingnan natin ang mga napansin nating mali at para maitama ang mga maling preconceived o naunang nabuo na sa isipan ng mga tagapakinig. Okay, let's start with the conflict arising from money. Issue ni Mamshi at Johara. Si Johara ang kinuha ni Mamshi na maging treasurer sa grupo na binuo ni Mamshi, yung anghel na walang pakpak. May isang sponsor na ayaw magpabanggit o ipaalam ang pangalan at sinunod yon ni Johara. Kung titingnan natin, may point o rason si Johara. Pero si Mamshi ang dahilan bilang leader, dapat alam niya kung sino ang nagbigay at magkano ang pumasok na pera. For the record, at hindi naman niya i-disclose sa public, only for the record. Dahil ang rason niya, pag may nangyari sa pera, bilang leader, siya ang may pananagutan doon. Ako, ang opinion ko for transparency bilang leader at treasurer, dapat both may rights to access sa information. At bilang isang leader ng grupo na anghel na walang pakpak, may karapatan siya na alamin kung sino at magkano ang pumapasok at lumalabas na pera. Kahit saan tayo magpunta o magtanong, kapag may isang grupo lalo na't may involved na pera, ang transparency ay napakahalaga. Ngayon kung ikaw ay isang sponsor at gusto mong mag-sponsor doon sa grupo ng anghel na walang pakpak, o gusto mong padaanin doon sa grupo na yon yung ibibigay mo doon sa misyon ni Techram, wala naman sigurong masama kung malaman ng leader yung pangalan nung nagbigay. At pwede naman pakiusapan na wag sasabihin yung pangalan in public. Pero kung ayaw mo talagang ipaalam doon sa leader yung pangalan mo, I think it's better na wag mo na lang padaanin doon sa grupo na yon kasi magkakaroon talaga ng conflict between the leader and the treasurer. It's better na maghanap ka na lang ng isang leader na siya rin ang treasurer o siya rin ang humahawak ng pera para hindi magkaroon ng conflict. At para naman sa leader na nagtayo ng isang grupo, kung kukuha kayo ng isang treasurer, dapat malinaw sa inyo yung mga job description ninyo. At kung medyo malaki na yung grupo, it's better to have a committee dahil kapag nagkaroon ng mga disagreements, lalo na doon sa mga pondo na pumapasok, at least magkakaroon kayo ng botohan. Pag may rules and guidelines, mas naiiwasan ang conflict. Yung mga ganyang klaseng conflict ay nangyayari lalo na kapag hindi malinaw yung usapan pagdating doon sa pera. Iyon ay nagsimula lang sa misunderstanding na napatungan na lang ng napatungan ng iba pang issue. Pero wala namang panlilin lang doon. Hindi katulad nung kay BJ na nagkaroon sila ng conflict patungkol sa pera dahil may halong panlilin lang.
Kaya ikaw, BJ, huwag kang tawa ng tawa kapag kinokontent mo ang mga defenders. Kasi ang mga defenders ay nananatili pa ring supporters ni Tekram. Pero ikaw, kamag-anak mo na nga, iniwanan mo pa at sinisiraan mo pa. Kaya mas nakakatawa yon, BJ. Yung mga issue nila ay mga personal issues nila yon. Kaya sila na ang bahalang mag-ayos noon. Pero wala silang issue sa Tekram community. Pero ikaw, may personal issue ka na, may issue ka pa sa Kalingap community. So, mas matindi yon, di ba? Dahil mas pangit na ugali yung pinanggalingan mo tapos sinisiraan mo. Lahat tayo ay nagkakamali at some point, especially kapag mayroong misunderstanding. Pero kapag ikaw ay nanggaling doon sa isang grupo na napakinabangan mo naman at nakatulong sa iyo ng malaki at nakilala ka dahil na rin sa kanila, so malaking bagay yun. Tapos sisirain mo, it's a red flag. So, may ugali ka talagang hindi maganda. Kaya natatawa ako kay BJ dahil sobrang daming sablay na ni BJ, pero kung makatawa at makapanghusga, inam. Nakikita nyo ba yung difference ng ugali ni BJ at ng mga wakwak compare sa issue at conflicts na nangyayari ngayon sa Tekram defenders? Anyway, balik tayo sa topic natin. Another issue na ni-raise ng isang sponsor doon sa LS ni MJ patungkol din sa pera. Ito naman yung palipad. Nauna ko tong narinig kay MJ nung sinabi niya na yung reklamo ng isang sponsor ay doon sa palipad nga na tines si Mamshi. Ito ang isang dahilan kung bakit hindi ko binuksan ang palipad or pakulay na tinatawag nila dito sa channel ko. Wala akong issue sa iba patungkol dyan sa palipad. Dahil iyan isang privilege na nilagay ni YouTube para sa mga content creator. So, depende na lang sa content creator kung bubuksan niya ba yan or hindi. At hindi naman ako nagsasalita ng patapos na sasabihin kung hindi ko yan bubuksan. Maybe in the future, pero sa ngayon, I prefer not to open yung palipad or yung pakulay. Lalo na may mga nakikita akong mangilan-ngilan lang naman na mga nagpapalipad na nagkakaroon talaga ng issue. At iyon talaga ang iniiwasan ko. Ayoko magkaroon talaga ng issue pagdating sa pera. Pero may mga ilang nagko-convince sa akin na buksan ko nga raw yung aking palipad. Valid at maganda yung binibigay nilang reason. Yung isa, sabi niya, that is also for engagement. Yung iba, sabi naman nila na minsan may mga tao talagang gusto kang bigyan or dahil natutuwa sila doon sa mga sinasabi mo or na-enlighten sila or talagang naaaliw sila doon sa content creator. Kaya sila nagpapalipad. At yung iba talagang may puso naman talaga sila na mapagbigay or yung mga tinatawag nating mga generous. Medyo napahaba ata yung segue ko doon sa palipad. Anyway, balikan natin yung issue doon sa isang sponsor. Ang sabi nung nagpalipad, tines si Mamshi. Eto ang opinion ko dyan. At ang tingin ko sa palipad at alam kong mag-a-agree din sa akin ang karamihan sa mga vloggers. Ang palipad in general ay para sa nag-LS. Kaya wag na lang magpalipad kung ang purpose nyo o motibo nyo is just to test the host. Money is a powerful tool to help or destroy someone. Wag sanang gamitin ito sa maling purpose and later on gagamitin ito laban sa isang tao. Karamihan sa mga Tekram defenders ay very grateful sa mga palipad na natatanggap nila. Hindi naman sila katulad ni BJ na nagpaparinig para mabigyan. Yung sasabihin masakit ang likod, kaya ayun tuloy na bigyan ng upuan. At magpaparinig na mabagal yung kanyang device na ginagamit. Yung mga ganong tipo, hindi ganun ang mga Tekram defenders. Makikita nyo pa nga ang mga Tekram defenders, yung mga binibigay ninyo ay bumabalik din sa community. Nagpapalaro sila, nagbibigay sila ng mga papremyo. At ang gaganda din ng mga papremyo nila, di ba? Hindi ba katulad ni Jose, puro pakabig. Yung pera na nga ng sponsor, gusto pa niya yung unang anak ng kalabaw sa kanya pa. Kaya sana next time, pag nagpalipad kayo sa mga Tekram defenders, bukal sa loob, huwag nyo nang haluan ng ibang purpose. That way then, may iwasan na rin yung conflict. Or better, wag na lang magpalipad dahil ang manood lang kayo, masaya na kaming mga vloggers. Marami pa sana tayong i-discuss pagdating sa conflict arises from money. Pero laktaw na tayo sa pangalawa. Conflict arises from fame.
Lahat ng vloggers ay nagsimula sa isang subscriber hanggang sa nakilala at dumami na ng dumami. Pero the more na nakikilala ka, mas dumarami ang conflict. Parang si BJ, di ba? Nung una, humingi lang siya ng trabaho hanggang sa nakilala na rin siya dahil nakasama siya ni Kalingap. Hanggang sa nagbida-bida na at nagkaroon na ng conflict sa Kalingap. At ang pinakamasaklap, yung magkaroon siya ng conflict doon sa relasyon niya sa kamag-anak niya. Just because of money and fame. Dahil kapag marami ka ng mga followers, mas kilala ka, yung mga ginagawa mo ay dapat mas maingat. Pero still, hindi mo pa rin yan makokontrol lahat. Dahil in reality, hindi lahat ng tao ay magugustuhan tayo. At every time na may maririnig tayong hindi maganda na nasabi sa atin, the more na gusto nating magpaliwanag para maunawaan tayo. At ang nakakalungkot, yung hahakot pa sila ng mga taong kakampi sa kanila. Kasi ang problema, the more na humakot sila ng tao, the more dumadami yung conflict. At ang pinaka-worst, yung katulad na mga politicians na gagamitin nila yung pera nila para magbayad ng tao para lang pumanig sa kanila. Kung babasahin ninyo ang Ecclesiastes 4:13-16, dito dinidescribe ni Haring Solomon yung rise and fall ng isang leader. Dahil kalimitan yung mga taong sumusuporta doon sa mga leaders, sila rin yung tumatalikod sa kanila eventually. Kaya itong Ecclesiastes 4:13-16, it serves as a warning and also urging readers to avoid chasing fame and instead, matuto tayong magsaliksik ng tama at magkaroon tayo ng wise choices. Okay, dito na tayo sa pangatlo. Conflict arises from gossip. The conflict arises from gossip because first, it can damage reputations. Second, sow distrust. Third, create a negative and toxic atmosphere. And last, isolate individuals. May mga ilan na nag-comment ang sabi, mag-ingat kayo sa mga nag-i-screenshot. Pero hindi nyo ba naisip na walang mai-screenshot kung walang mag-e-engage sa chismisan? Sa panahon natin ngayon, nangyayari ang mga chismisan sa mga group chat. Minsan, nagsisimula lang sa biruan hanggang sa lumalim na ng lumalim yung mga biruan na yon hanggang sa maging chismis na siya at lumabas na rin siya doon sa group chat. At kapag nangyari yon, doon na nadadamage yung reputation ng isang tao. Yan, dyan na magka-create ng mga negative and toxic atmosphere. At kapag nagkaroon na ng confrontation, dyan na magsisimulang magsisihan ang bawat isa na member doon sa group chat. Magtuturuan na yan, kanya-kanya silang paliwanag para lang maisalba yung kanilang sarili. Kaya maging lesson sa lahat, kapag ka pumapasok tayo sa GC na kung kaya nating maging maingat or magstay away sa mga biruan na hindi maganda or sa chismisan na napapag-usapan sa GC kasi hindi natin alam kung sino yung nakakapag-screenshot ng mga conversation. Ngayon, ang tanong, tama ba or illegal ba ang mag-screenshot? Sabi rito, taking a screenshot is not illegal, but sharing it can have illegal consequences such as civil lawsuits. So, ibig sabihin, okay lang mag-screenshot, pero yung isi-share mo siya sa public nang walang consent, doon tayo magkakaroon ng problema. Pero pansinin nyo itong last statement. However, screenshots can sometimes be used as legitimate evidence in court, especially if they were legally obtained. So, ibig sabihin, ang screenshots ay pwedeng magamit sa korte basta yun ay legally obtained. Ibig sabihin, kapag ka nakapag-screenshot ka ng conversation na sa tingin mo ay magiging alanganin ka, tapos kinip mo yun at itinago mo lang siya, hindi mo siya inilabas sa public, tapos nagkaroon ng kasuhan. So, pwede mo siyang magamit, lalo na kapag ka-inauthorize yun ng korte. So ano ang lesson na pwede nating makuha dito? Para maiwasan natin ang mga conflict, iwasan natin yung mga chismisan sa GC. Kahit minsan yung biruan, nagke-create din talaga yon ng hindi magandang impression sa loob ng GC. Minsan kasi parang biruan lang tapos biglang lalala. Kaya para sa akin, para hindi kayo masama doon sa mga may hilig mag-screenshot, huwag kayong pumasok or you stay away sa mga
tsismisan. Dahil hindi nyo pwedeng isisilang ito doon sa taong nag-i-screenshot. Dahil kung hindi rin naman kayo nakikipag-engage sa mga tsismisan, hindi naman kayo mapapasama doon sa stress na ibubunga ng tsismisan. Anyway, iyan lang muna ang masasabi ko sa issue or conflict na nangyari sa ilan sa supporters ng Tekram community. Again, may mga conflict na hindi naiiwasan sa mga community. Pero sana nga lang maayos nila yan. Kung hindi naman, sana'y maging civil na lang sila at iwasan na yung masasakit na salita. Lahat naman may mga pagkakamali. Tama na yung paliwanagan at hayaan nyo na ang mga listeners ang humusga. Total na sabi nyo naman ang mga gusto nyong sabihin sa isa't isa. At ang payo ko sa mga followers ng bawat grupo, total isang community lang tayo. Iwasan nyo na lang pumasok sa live stream ng grupo na ayaw nyo. Kasi sigurado namang lahat ng sasabihin nila mabibigyan nyo ng hindi magandang interpretasyon. At para maiwasan nyo ng mag-comment ng di maganda. Pero try to be neutral. Total, isa lang naman ang sinusuportahan natin. Focus tayo sa mga tunay na kaaway natin. So, yan lang muna. At hanggang sa muli, this is Ecclesiastico. Thank you for listening. Take care and God bless. Bye!